Oo, tamang narinig mo. Tamang nabasa mo. 12 inches na ang gulong sa likod ng bagong Bergman. Bukod pa dyan ay may mga updated specs and additional features din ito na wala sa previous version, lalo na pagdating sa engine. Yan at iba pa ang ibabahagi ko sa inyo ngayon dito lang sa aking bagong channel na wala pa namang nanonood. Ikaw pa lang. Sana nga. In-announce na nga ng Suzuki ang kanilang bagong version ng Bergman sa naganap na Intermot Trade Show sa bansang Germany nito lamang Oktubre. Ito ang 2023 Suzuki Bergman Street 125EX. Ito na ang pangatlong 125cc scooter na inilabas ng Suzuki sa taong 2022. Nauna na dyan ang Suzuki Avensis at Suzuki Address noong July. Yay! Kung matatandaan mo na ang unang version ng Bergman ay nakatanggap ng iba't ibang panlalait dahil nga sa mas maliit ang likurang gulong nito kaysa unahan. May iba pa nga na tinawag itong motor ni Johnny Bravo. Bakit nga daw hindi na lang ginawang pantay ang mga gulong nito? Well mga paps, may sagot dyan ang Suzuki na kapag daw mas maliit ang gulong sa likod ay mas mabilis ang ikot nito, dahilan para magkaroon ng mas maayos na arangkada. Isang magandang bagay nga na nakikinig talaga ang Suzuki sa feedback at mga suggestions ng mga customers nito. Dahil nga sa bagong 2023 version ng Bergman ay ginawa na nilang parehong 12 inches ang mga gulong. Ito ay naka 90 by 90-12 sa unahan at naka 100 by 80-12 naman sa likuran na pareho ng naka-tubeless. Wow! Pagdating sa makina, ito ay naka 4-stroke, single cylinder, air-cooled at single overhead cam, displacement of 124 cubic centimeters with a compression ratio of 10.3:1. Meron itong bore and stroke na 52.5 times 57.4 mm. Transmission ay CVT na naka-fuel injected pa din naman. Pagdating sa suspensions, ito ay naka-telescopic sa harap at swing arm type naman sa likuran. Ito ay naka-combined braking system na naka-single disc brake sa harap at drum brake pa din sa likod. Kagandahan dito ay hindi pa rin nawawala ang kanyang kickstart system bukod sa electric push start button na meron ito. Kaya hindi ka na basta-basta mangangamba kung sakaling maubusan ka ng baterya. Pagdating naman sa utility features ay wala ka na talagang masasabi bukod kasi sa dalawang utility hooks na pwede mong sabitan ng pinamili mong tilapia ay meron din itong napakalawak na underseat storage capacity na 21.5 liters na kasyang-kasya ang isang helmet. Sa loob ay pwede mo rin paglagyan ng ibang documents o kahit ng kapote at iba-iba pang riding gears. Meron din itong hook sa bandang unahan para pwede mong masabitan kung meron kang additional helmets. Sa kanyang front compartments ay napaka-practical din naman. Gawing kaliwa ay tamang-tama para magkasya ang iyong iPhone 14 Pro Max 1TB fully paid o kahit anong smartphone. Secure din ito dahil sa may takip, dagdag protection na rin yan kung sakaling umulan. Sa loob naman ito ay ang standard USB outlet na pwede ka nang mag-charge on the go. Goods na goods to sa mga delivery rider natin na kailangan gamitin lagi ang kanilang mga smartphones. Umiilaw din ang outlet sa loob na napaka-convenient sa gabi. Mananatiling nakailaw ang blue LED basta naka-on ang ignition ng motor. Sa right front compartment naman ay ang mas madaling access na kasyang-kasya ang kalahating litro ng inumin o kahit anong maliit na bagay na gusto mong madaling makuha tulad ng iyong riding gloves o barya-barya na minsan ay binabayad mo sa parking boy sa SM. Sa tabi nito, ang key system with seat opener na meron ding shutter lock system. Dagdag protection na din yan para hindi basta-basta nasusundot ang ignition keyhole nito kapag iiwan mong nakaparada.
Kung magmamaneho ka naman ay hindi aandar ang motor kung naka-engage pa ang side stand dahil ang Bergman Street ay meron ding side stand interlock system. Dagdag safety na din yan sa mga makakalimutin nating riders. Dito na nga tayo sa key features ng scooter na ito. Alam nyo ba mga paps na hindi lang gulong ang nabago dito? Ang makina nito ay hindi lang naka Suzuki Eco Performance Engine katulad ng ibang scooter ng Suzuki. Sa unang pagkakataon, ginamit nila dito ang tinatawag nilang Alpha version ng naturang makina. Sa tulong nito, ang Bergman Street 125EX ay ang kauna-unahang motor ni Suzuki na mayroong silent starter system na nagbibigay ng tahimik na pag-start ng makina. Dagdag pa dito ang EASS o ang tinatawag nila na Engine Auto Stop Start System. Ito din ang unang pagkakataon na magkakaroon ng ganitong feature ang isang Suzuki motorcycle. Alam naman natin na ito ay nakatutulong mabawasan ang pagkonsumo sa gasolina dahil automatic na pinapatay nito ang makina kung ikaw ay nakatigil at muli nga andar sa pagpihit lamang ng silinyador. Wow! Tama ka dyan, Paps. Tulad lang ito sa idling stop system ng Honda. Ang Bergman Street 125EX ay dinevelop talaga ng husto ng Suzuki sa kagustuhan nilang magbigay ng makabago at mas magandang riding experience habang pinapanatili ang katipiran sa gasolina kasabay ng malakas na makina. Ayon nga sa Suzuki, dahil sa makabagong engine na ito ay hindi pa umaabot ng 2 litro ang konsumo sa gasolina sa bawat 100 kilometro. Dahil nga fuel injected, meron itong 52.6 km per liter na fuel consumption. Pero syempre depende pa din yan sa throttle habit mo. Meron itong fuel capacity na 5.5 liters at oil capacity na 0.8 liters. Dumako naman tayo sa forma at disenyo. Overall, gwapong-gwapo pa din naman ang itsura ng scooter na ito, katulad lang ng naunang version niya. Hindi lang dahil sa maxi scoot ang dating, ay meron pa itong distinctive headlight at position lights na naka-LED na siguradong napakaliwanag at tatagal. LED na din ang ilaw sa likod na naka-full assembly with its turn signals na napaka-attractive tingnan. Bukod pa dyan ay naka-full digital instrument panel ito kung saan mo makikita ang lahat ng impormasyon tungkol sa motor mo. Dahil nga sa napakalinis, napakalawak at napaka-compact ng design ng LCD screen at sa kahit sa tirik ang araw ay napakalinaw. Dito mo din makikita ang iyong Suzuki Eco Drive Indicator na iilaw kung dinadrive mo ang motor sa napakatipid na estado. Ang Bergman Street 125EX ay may malawak na disenyo ng upuan para mas lalong komportable sa pag-upo. Dagdag pa ang red stitchings na napaka-luxurious tingnan. Naka-emboss pa ang pangalan nito sa gilid na nagpapadagdag pa sa premium look ng scooter. Sa likod ay may matibay na grab bar na pwede mo nang direktang lagyan ng top box. Sa unahan naman ay may body-mounted windscreen na nakadadagdag pa sa mas smooth na aerodynamics sa motor na napaka-eleganting tignan. Wow! Naka-aluminum pillion footrest para sa comfortability ng angkas mo at napakaangas ng disenyo ng muffler na naka-Euro 5 compliant na. Mas pinalawak din ang kanyang floorboard na meron pa ding extension para magbigay ng flexibility sa rider lalo na sa mga long distance ride. Pwede mo kasi extend ang mga paa mo dito in a touring position, isa sa mga katangian na hindi mawawala sa isang maxi scoot. At sa mga mahilig naman sa specifics, eto nga pala ang kanyang full body dimensions. Merong swak na ground clearance at Asian friendly na seat height. Ang motor na ito ay may 3 color variants, ang Pearl Moon Gray, Pearl Mirage White, at Metallic Matte Black. Sa ngayon mga paps ay wala pang nilalabas ang Suzuki Philippines na konkretong release date nito sa bansa. Ngunit ayon sa aking nakaalap na source, ito ay magiging available na sa market sa second quarter ng taong 2023 sa Europe. Mga paps, katulad ng new 2023 Suzuki Bergman Street 125EX ay bago lang din ang aking channel. Kung umabot ka hanggang dito ay isa ka sa mga unang viewers ko. Maraming salamat sa'yo.
Kung may tanong o suggestion para sa ibang motor na gusto mong i-review, comment ka lang sa baba at susubukan nating gawa ng video. Sana nga. Drive with discipline and be safe.